ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 6. Lucas chapter 6, 43 to 49. Ang isang direction po na tinatahak po natin, dinadagdagan po natin yung feeding, yung feeding natin sa Word of God. Kaya merong mga ganitong pagbabago. Gracious po ang Panginoon. Paunti-unti binabalik niya yung strength ng aking katawan. Sa Lucas chapter 6, 43 to 49, basahin po natin, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay di naaani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. 46. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Noong dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag, sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit, ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Ito po ang normal na makikita natin sa mga gospel accounts na pagkatapos magturo ng ating Panginoong Yesus sa chapter 6, merong mga nagpapahayag ng pananampalataya. Marami ang sumusunod sa Kanya. At alam ng Panginoong Yesus na hindi po lahat ng nagpapahayag ng pananampalataya ay tunay ngang nananampalataya sa Kanya. Tunay na merong kaligtasan. At ibinigay niya ang isang paraan kung papaano po natin makilala kung tunay nga ba ang ating pananampalataya. Ang mga lumalapit sa ating Panginoong Yesus, nakikinig ng Kanyang salita at sumusunod sa Panginoong Yesus, sila yung tunay na nanampalataya. At yung kabilang banda naman na nakikinig lamang pero hindi pinapractice, ay sabi ng ating Panginoong Yesus ay hindi tunay. At ito yung primary goal ng ating Panginoong Yesus. I-distinguish natin kung sino yung tunay at hindi tunay. At sa prosesong ito po ang magiging focus natin. Tinuturuan tayo ng Panginoong Yesus kung paano naman tayo mag-grow, kung paano tayo magkaroon ng bunga, kung paano natin itayo ang ating pananampalataya sa malalim na pundasyon, sa ibabaw ng bato. At ito po yung titignan natin. Ginawa ito ng Panginoong Yesus gamit
ang una, ang sa larangan ng paghahalaman. Pangalawa, sa larangan naman ng pagtatayo ng bahay. So sa verses 43 and 44, gamit ang kung paano po magtanim ng halaman at ang prinsipyo na kung ano ang bunga, yun din ang puno. Kung ano yung bunga ng halaman, yun ang magsasabi kung anong klaseng puno ito. So kung ang bunga ng halaman ay mansanas, ang ibig sabihin, ang halamang ito ay mansanas. Kahit anong ipilit natin na ito ay bayabas, kung ang bunga nito ay mansanas, mansanas ang halamang yan. Ang prinsipyong ito sa paghahalaman, applicable din pagdating sa ating spiritual na buhay. Sinasabi sa atin, makikita natin kung sino talaga tayo sa ating puso, deep within, base sa nakikita natin sa ating panlabas na buhay. Kasama dyan ang salita, ang ating gawa, ang ating reaksyon sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Ibinigay ito ng Panginoong Yesus bilang tulong sa atin upang magkaroon tayo ng right assessment sa ating sarili. Alam niyo po ba na napakahirap makilala ang ating sarili, kung ano ang laman ng ating puso. At tinutulungan tayo ngayon ng Panginoong Yesus kung papaano natin makilala ang ating sarili sa pamamagitan ng bunga. Ito ang primary purpose ng Panginoong Yesus. Magkaroon tayo ng right assessment sa ating sarili. Ang ibig sabihin, ang isang problema natin kung bakit hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya, mali ang pagkakilala natin sa ating sarili. Mali ang assessment natin sa ating sarili. So, hindi po ito ibinigay ng Panginoong Yesus upang i-examine natin ang bunga ng ibang tao. Ibinigay ito ng ating Panginoong Yesus upang i-examine natin ang ating sarili. So, merong maling paniniwala na hindi po natin namamalayan na ini-embrace natin ito. Meron tayong kaisipan na ang mga tao sa paligid natin o ang ating situation ang nagtutulak sa atin upang tayo ay magkasala. So ang ibig sabihin, ang problema ay wala sa atin, ang problema ay nasa iba, nasa labas, nasa ating situation. Halimbawa, ito yung common experience ng mga magulang, kasama na ako. Kapag ang anak natin sa bahay, malikot, matigas ang ulo, normally tayong mga magulang, dahil tayo ay makasalanan, umiinit ang ating ulo. Nagagalit tayo ng sobra. At ang sinasabi natin, malikot ka kasi. Kung hindi ka lang malikot, hindi naman ako magagalit. Parang gusto nating maniwala na yung bata ang may problema kasi malikot. Pero sinasabi ng ating text, kapag ang isang magulang nagagalit, sobrang galit, dahil malikot ang kanyang anak, ang galit na yon hindi nagmumula sa bata, nagmumula sa kanyang puso. So ipinapakita lang ng kalikutan ng bata kung ano yung laman ng puso ng magulang. So ito yung isang prinsipyo na kung maunawaan natin, magdudulot ito ng mabilis na growth sa atin. Ang ibig sabihin po, sa lahat ng pinagdadaanan natin, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa church, saan man, anumang klaseng problema, paghihirap, sa kung papaano po tayo tutugon, kung papaano tayo magsalita, ipinapakita ng Panginoon ang ating puso. So ang mga sitwasyon sa ating paligid, venue lamang yan para i-trigger na lumabas kung ano talaga yung laman ng ating puso. Si Philip Ryken ang nagsabi na ang ating mga salita,
binibigkas, parang sound system ng ating puso. Ano po ang purpose ng ating Panginoong Yesus? Para makita natin ang kasalanan sa ating puso. Ang isang problema natin kung bakit napakahirap i-admit na tayo ay makasalanan kasi hindi natin nakikita. Ito yung isang katangian ng kasalanan. Nagtatago. Nagtatago. Ang kasalanan na nagpapahirap sa atin, ang kasalanan na nagpapatuloy sa atin, sumisira sa ating buhay, yung mga kasalanan na hindi natin nakikita. At the more na dinideny natin, na sinasabi natin, kung hindi ka lang malikot, hindi naman ako magagalit. Ang ibig sabihin, gina-justify natin yung sin natin. Kung hindi lang talaga matigas ang ulo ng taong yan, hindi naman ako magagalit. Kung hindi lang talaga mabigat yung problema, hindi naman ako mag-worry. Kapag gina-justify natin ang sin, magpapatuloy yan. At kapag nagpatuloy yan, sisirain ang ating buhay. So ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung gusto nating makilala ang ating sarili, bantayan natin yung mga reaction natin sa iba't ibang situation. Halimbawa, may problema sa bahay, ang mag-asawa, may problema. Kapag walang problema, sweet naman. Mahal ang isa't isa. Ngayon, kapag merong nagawa yung isa na masama, given na yung masama. O kung paano mag-react naman yung isa, importante yon. Kung magagalit siya ng matindi at babalikan niya ang lahat ng ginawa ng mali ng kanyang asawa, ang ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon, may problema ka sa puso. Yun yung problema na pinapakita ng Panginoon. Kung paano tayo mag-react. Sa church, merong kapatid na hindi mo gusto yung ugali. Hindi mo lang gusto yung ugali. Hindi mo rin gusto yung pagmumukha. Anong gagawin mo ngayon? Iiwasan mo. Magagalit ka. So, kung paano ka mag-react ngayon, pinapakita ng Panginoon, hindi ka marunong umibig. Selfish ka. Ito yung normal na nararanasan natin. Alam niyo po ba, sensitive tayo. Tayong mga tao by nature, sensitive tayo. Meron lang nasabi na hindi man sinasadya, pine-personal natin. Okay, hindi lang tayo napansin, nagagalit tayo. Di ba? Meron ganon, hindi lang nag-reply, nagagalit tayo. Hindi nag-reply. Sensitive tayo by nature. Alam niyo po ba, meron na itong sinasabi sa atin. Kasi ang Bible sinasabi sa atin, maging servant tayo kamukha ng ating Panginoong Yesus. Ang waiter po ba, kapag meron siyang tinanong, hindi mo sinagot, magagalit ba? Hindi magagalit. Waiter yan servant yan. Kahit sigawan mo yan, hindi magagalit. Kasi servant. Yan. Ang ibig sabihin, kapag sensitive tayo, oversensitive tayo, ang ibig sabihin, meron pinapakita yung Panginoon sa puso natin. Ang ibig sabihin, sa loob-looban natin, puno tayo ng ating sarili. Na gusto natin, ang mundo yung umiikot sa atin. Lahat ng gusto natin, nakukuha natin. So, ang ibig sabihin, kung ako ay isang Kristiyano na gusto kong mag-mature sa aking pananampalataya, kapag meron akong nakikitang ganito na defect sa akin, sa kung paano ako tutugon, agad-agad, ini-examine ko ang aking sarili. Agad-agad, hinuhukay ko, ano ba ang ugat ng kasalanan ito? Agad-agad ngayon, magre-repent ako. Agad-agad, lalapit ako sa gospel. Para kung ang problema ko ay hindi ako servant, puno ako ng aking sarili, magre-repent ako, makita ko ang pagiging servant ng aking Panginoong Yesus para sa akin, na dumating siya hindi para paglingkuran, kundi ibigay ang kanyang buhay para sa akin na makasalanan, mag-uumpisa ako magiging servant. Ngayon, yun ang start ng maturity. Nakikita po natin? So, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-react sa anumang klaseng situation, sinasabi ng Panginoong Yesus sa atin, makikilala natin ang ating sarili kung paano tayo tumutugon. Halimbawa, ngayong panahon ng paghihirap, nagtaasan ng presyo, bigla kang nag-worry ngayon. Dahil yung income mo hindi naman tumataas, pero yung cost of living mo pataas ng pataas. So, mag-worry ka ngayon. So, bigla kang mag-iisip ngayon. Matatakot ka.
Dahil wala kang nakikitang solusyon, mapaparalyze ka. So ngayon, i-examine mo ang iyong sarili. Ito yung problem, pinapabayaan natin yung sitwasyon natin. Ang purpose kasi ng Panginoong Hesus, ipakita yung sarili natin para bigyan natin ng lunas. Merong solusyon kasi. Merong solusyon. Merong solusyon. So kapag nag-worry ka, ang ibig sabihin, yung pag-asa mo, wala sa Panginoon. Nasa material na bagay. Nasa iyong kakayahan kung paano ka kumita. So, ang ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon, ang idol mo, ay ang iyong sarili, ang iyong kakayahan na kumita, na salapi para i-provide ang iyong sarili. At hindi ang Panginoon na kung nag-worship ka, nakikita mo na ang Panginoon ang nagsusustain sa iyo, nagbibigay ng iyong pangangailangan at nakadepende sa Panginoon kung kakain ka o hindi. Kapag nakita natin yon, mag-worship tayo, maalis ang worry. So, ang buhay Kristyano, araw-araw, binabantayan natin yung sarili natin. Binabantayan natin ang ating sarili. So, the more na nagmamature tayo, very sensitive tayo sa ating sarili. Sa bawat reaction, sa bawat iniisip natin, ini-examine natin ang ating sarili. Bakit nakita ko lang bakit nakita ko lang si Sister Rosel, nagalit ako. O sa loob-looban mo yan. I-examine mo ngayon ang sarili mo. Bakit ka nagagalit? Wala namang ginawa yung tao sa'yo. O baka meron siyang sinabi na tinamaan yung idol mo. I-examine mo. So, kung palagi tayong ganon, ito yung isang magiging solusyon. Marami sa ating problema nasusolve natin agad. Nasusolve natin agad. So, makikita natin sa una, medyo magaspang. Matagal bago natin makita yung sin. Pero habang nag-grow tayo, tumatagal, yun ang pinapractice natin. Alam niyo po ba, sa iyong daily devotion lang, kapag kinonvict ka ng Holy Spirit, ipapakita niya yung sin sa heart mo kasi meron self-examination, ang part ng daily devotion. Doon pa lang, kakausapin ka na ng Holy Spirit, meron siyang sin na ipapakita sa iyo kasi magiging mabigat sa puso mo sa kung paano ka nag-react sa isang situation, ipapakita niya, meron kang problem. Doon pa lang, makakapag-repent ka na, doon pa lang, mapapatay mo na, doon pa lang, madidevelop mo na yung kung ano yung opposite na graces. So, ganito ang mangyayari. Sa pamilya, sa church, at kung saan man umiikot ang buhay mo, naiiwasan mong maging pabigat sa iba. Naiiwasan mong maging pabigat sa iba. Kasi nadidil natin ng maayos yung sarili nating problema. Ganito. Yung opposite kasi, ganito yung mangyayari. Kung hindi natin gagawin yung kaparaanan ng Panginoon, ganito yung mangyayari. Kapag meron kang problema sa pamilya, o sa asawa mo, meron kang problema, ang nakikita mong problema, hindi naman yung sarili mo, yung asawa mo, anong gagawin mo ngayon? Gagawin mo ang lahat para baguhin mo yung asawa mo. Mag-uumpisa, sashare mo na mabigat yan. Sasabihan mo na mabigat yan. Para lang makita niya na mali ang kanyang ginawa. Kasi ang focus mo, ang nakikita mo mali, yung iba. Hindi yung sarili mo sa kung paano ka mag-respond. So nakikita niyo po kung gaano tayo kabulag sa kasalanan natin, hindi natin nakikita. Ang babaguhin mo ngayon, yung sitwasyon mo, yung tao. Ano mangyayari? Dahil parehas kayong makasalanan, gaganti rin yung asawa mo sa'yo. Ano mangyayari ngayon? Magugulo ang pamilya niyo. I-apply natin sa church. O meron ka nakitang problema sa church. O dahil ang prinsipyo mo, yung may problema yung ibang tao. Hindi ako. O dahil bulag ka sa iyong kasalanan, o pilit mo nga ayusin ngayon ang lahat ng problema sa church. Ano mangyayari? Magugulo tayo. Masisira tayo. So kung susunod tayo sa prinsipyo ng Panginoon, ang binabantayan natin ay ang sarili natin, totoo, mayroong problema. Pero dahil nakikita natin ngayon ang sarili natin sa kung paano tayo tutugon, namomortify natin ang sin, nakokontrol natin ang ating sarili, yung mga problema ngayon, nakikita natin na malinaw. Isusolve natin sa tamang paraan. Applicable yan sa trabaho, sa bahay, at sa church. Di ba sabi ng ating Panginoong Yesus, nakikita natin yung malaking dumi, troso, sa buhay ng iba, o nakikita natin yung dumi sa buhay ng iba, pero yung troso, yung kasalanan sa ating buhay, hindi natin nakikita. So kapag hindi natin nakikita ng tama ang ating sarili, hindi rin natin makikita ng tama yung problema sa iba. At hindi rin natin masosolve ng tama yung problema ng iba. So ano mangyayari ngayon? Manggugulo.
tayo. Yan ang bahay, yan ang opisina, yan ang church. Ganyan nag-uumpisa ang maraming problema. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung bunga, yun ang puno. So kung ano yung nakikita natin bunga sa ating sarili, ang ibig sabihin, yun ang tunay na estado ng ating puso. So hindi nga sinasabi ito para sirain tayo o para discourage tayo. Hindi. Actually, gusto tayong mag-grow ng ating Panginoong Hesus. Ito yung problem natin. Nahihirapan tayong i-admit yung problema kasi nga nakikita natin yung value natin sa ating performance. Ganito yung mangyayari. Kapag nakikita ko yung value ko na ang acceptance ng Panginoon sa akin hindi naman nakadepende sa aking performance, nakadepende sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa akin sa krus, na ilang beses man ako mag-fail, magkamali, kailanman hindi magbabago ang tingin ng Panginoon sa akin. Magpapatuloy ang kanyang pag-ibig, ang kanyang acceptance sa akin. So kung ganun ang pagtrato ng Diyos sa akin, at meron akong nakitang kasalanan sa aking puso, hindi ako matatakot na i-admit. Bakit? Ang Panginoon, mas marami siya nakikitang kasalanan, pero hindi niya ako nire-reject. Ang Panginoon, sinasabi ng Bible, nung tayo'y makasalanan pa, ang ibig sabihin, nung tayo'y hindi Kristiyano, nananagana sa kasalanan, minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para sa ating kaligtasan. O so kung ang pag-ibig ng Panginoon sa akin hindi nagbabago, meron akong power na i-admit. Mali nga ako. Meron nga akong idol sa aking heart. Kailangan kong i-settle ito. Kailangan kong i-mortify. Kailangan kong i-deal sa Panginoon. So nakikita natin, napaka-importante kung paano natin nakikita ang ating sarili. Kung nakikita natin ang value ng ating sarili sa ating performance, halimbawa, ang isang Kristiyano, confident siya sa kanyang pananampalataya. Pumupunta siya sa church kasi masaya siya, confident siya. Bakit? Kasi nakakasunod kasi. Nakakasunod. Alam niyo po ba, kapag ang isang Kristiyano, ang value niya nakikita niya sa kanyang performance, hindi niya kayang i-admit na siya ay makasalanan. Hindi niya kayang tignan yung kasalanan niya. Wala siyang power. Kasi ang mangyayari sa isip niya, kung i-admit niya na makasalanan siya, wala siyang value. Hindi siya importante. I-reject siya ng Panginoon. Nakikita po natin, kailangan, napaka-importante na makita natin ang ating value sa ating Panginoong Yesus, hindi sa ating performance. Hindi sa ating performance. At makikita po natin sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 6, ang unang sabi ng ating Panginoong Yesus, blessed are the poor in spirit. Yung poor in spirit, ang ibig sabihin nun, yung mga Kristiyanong nakikita nila na bankrupt sila. Marumi sila. Sa kanilang sarili, marumi sila. Makasalanan, bankrupt. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, mapalad sila. Sa susunod, mapalad yung mga nalulungkot. Dahil nakikita nila na marami silang kasalanan, nalulungkot sila ngayon sa kanilang sariling kasalanan. So makikita natin, doon pa lang, pinapakita ng Panginoon kung ano yung standard. So kapag alam natin yung standard, alam natin kapag substandard yung buhay natin. So halimbawa, kung mapalad ang mga nakikita na poor in spirit sila, bankrupt sila, kapag nakikita natin na tayo ay mabuti, masaya tayo dahil mabuti tayo, ang ibig sabihin may problem. Nagsisignal yan na meron kang problem. May problem sa heart mo. Kapag nalulungkot ka, dahil nakikita mo yung kasalanan ng iba, o nalulungkot ka dahil mayroon kang problema, pero hindi ka naman nalulungkot kapag nagkakasala ka, may problem. May problem sa ating puso. Sinisignal niya may problema sa atin. So kapag alam natin yung standard, na-assess natin na tama ang ating sarili. Dahil sa susunod, ang sabi nga, yung kasing nalulungkot, pupunuin ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Kapag in-admit natin na tayo ay makasalanan, wala nga tayong mabuti sa ating sarili, at nalulungkot tayo, alam niyo po ba, i-grant
ng Panginoon yung righteousness. Ibibigay niya. I-grow niya tayo, yun ang ibig sabihin. So nakita nyo, yung process nag-uumpisa sa pag-admit na kailangan ma-detect muna natin yung sin. So hanggang hindi natin ma-detect yan at i-admit nga na tayo ay makasalanan, hindi natin mararanasan ng comfort na nanggagaling sa Holy Spirit. Kahit di ba sa ating evangelism, sinasabi natin kanina sa ating devotion, para maunawaan ng mga unbelievers ang gospel, kailangan mo munang ipakita na sila ay makasalanan. Kapag nakita nila na sila ay makasalanan, lalapit sila kay Jesus. Alam niyo po ba, applicable din yan sa ating Christian life. Hanggang hindi natin makita ang kasalanan natin, hindi natin mararanasan ang comfort, ang satisfaction, ang joy na ibinibigay ng Panginoon. So ang unang step, ma-detect natin ang ating kasalanan. Papaano? Sa ating mga reactions. Sa kung paano tayo magsalita. Sa kung paano tayo kumilos. Sa ating isip, ano ang ating iniisip. Alam niyo po, nagre-require ng full-time work ang pagiging Kristiyano. Imagine natin kung wala tayong ginagawa. Dumarating lang tayo, naririnig lang natin ang Word of God every Sunday lang. Ano kaya laman ng puso natin? Punong-puno ng kasalanan, ng mga idols. Tapos nagre-reklamo ka, hindi ka masaya. Talagang hindi ka magiging masaya. Sinasabi rin sa atin ang paraan kung paano natin i-deal ang sin. So kung ang ugat ay sa puso, ang ibig sabihin, ang trabaho dapat nasa puso. So mali yung, halimbawang, ito yung common problem natin, kasi ito yung practice natin matagal. Halimbawa, nakikita mo ang iyong sarili na proud ka. O ngayon, napansin ng iba na proud ka nga. O ang gagawin mo ngayon, ipapakita mo sa labas mo na humble ka. Ipapakita mo sa iyong mga kilos, humble ka. Mali. Mas lalo ka magiging proud. Ang solusyon, kapag nakita natin, halimbawa, proud tayo, ang solusyon, ukayin natin. Ang ugat sa ating puso. Ukayin natin. Bakit ako nagiging proud? Dahil ba maganda ang kabuhayan ko? Dahil ba sa aking performance? Dahil ba sa maganda sinasabi ng ibang tao? Ano yung reason? Hukayin mo. Hukayin natin. Ngayon, kapag nakita natin na nakadepende pala sa aking performance, ang value ko kaya nagiging proud ako, mag-repent. At lumapit tayo kay Jesus. Makita natin, ang Panginoong Jesus, tingnan niyo po, ang Panginoong Jesus, Diyos siya. Pero iniwan niya ang glory ng langit. Iniwan niya ang papuri ng mga angels. Hindi lang yun. In-embrace niya yung limitasyon ng pagiging tao. Ito po yung mapapansin nyo sa mga gospel accounts. Bakit kapag nakikita nila ang Panginoong Yesus, hindi sila namamangha? Hindi sila nag-worship. Nire-reject. Tapos sinasaktan pa. Tinatawag na Satan. Bakit? Kasi po, ganito ang ginawa ng Panginoong Yesus. Wala kang makikitang glory sa kanyang itsura. Bakit? Tinago niya. Kaya nga pinatay eh. Pinatay ang Panginoong Yesus kasi wala silang nakikitang glory. Hindi dahil wala siyang glory. Hindi. Tinago niya, intentional. Ganito po kahambol ang Diyos mismo. Na pati ang krus, na nakakahiya, in-embrace niya para lang iligtas ako na isang makasalanan. Kapag nakafocus tayo sa humility ng Panginoong Yesus, na siya mismo tinatago niya ang glory niya, at in-embrace niya ang cross para sa akin na makasalanan, the more na nakafocus tayo doon, alam niyo po ba, makakalimutan natin ang ating sarili. Makakalimutan natin ang ating sarili. Ngayon, kung ano man sabihin ng iba sa'yo, hindi na naman nagmamatter yan, hindi ka masasaktan kasi nakalimutan mo nga yung sarili mo eh. Paano ka tratuhin ng iba, hindi rin nagmamatter. Kasi nakalimutan mo nga yung sarili mo eh. Nakapokus ka kay Jesus Christ. Yun ang nagdodomina sa'yo. Sa opisina, kung hindi ka man i-appreciate sa yung ginagawa mo buti, hindi rin nagmamatter. Kasi nga, nakalimutan mo nga yung sarili mo eh. So nakikita natin ngayon, ang problem sa heart. Problem. Sa heart. Problem.
At dito pumapasok yung mga means of grace. Yung daily devotion natin sa Word and prayer. Ang ginagawa ng devotion natin sa Word and prayer, tinatarget yung heart natin. Yun ang main goal. Halimbawa, sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, magbago kayo ng isip sa pamamagitan ng pagbabago ng magbago kayo ng buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. So, ang daan patungo sa ating puso, sa ating inner being, ay ang mind. So, kailangan nating pag-aralan yung Word of God. Kaya nga, ibinigay ng Panginoon ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng Bible. Pwede naman yung recorded, di ba? Kung pwede naman i-record yung mga salita ng Panginoon. Pero ibinigay nga sa pamamagitan ng Bible. Ang ibig sabihin, sa ayaw natin at sa gusto, kailangan tayong magbasa. Kailangan tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kailangan nating maunawaan. Kapag nagbabasa tayo at naunawaan natin, tumatagos yan sa ating puso. At sa kung paano natin naunawaan ang Word of God, halimbawa, nakikita natin ang humility ng Panginoong Yesus. Nagre-repent tayo dahil nakikita natin ang pride natin. Nalulungkot tayo dahil nakikita natin ang pride natin, kinukumpara natin kasi sa humility ng Panginoong Yesus. At pinagpipray natin na bigyan niya tayo ng humility, at pinagpipray natin ang humility ng ating Panginoong Yesus, ang glory ng kanyang humility, i-apply yan ng Holy Spirit sa ating puso. At paunti-unti makikita mo, nakakalimutan mo yung sarili mo. Yung trabaho kasi ng prayer at ng word, trabaho yan na ang main target niya ay ang puso. Puso. So mali yung kaisipan na dahil hindi ka nakapagbasa ngayon, hindi ka komportable kasi baka ang Panginoon magalit sa iyo. Mali yun. Mali yun. O kaya dahil nakapagbasa ka, confident ka ngayon na ang Panginoon, bibless kaya, mali din yun. So, huwag nating ganun kasama ang ating puso. Kahit yung mga mabubuting bagay ginagamit natin laban sa Diyos. So, ang main target ng mga means of grace kaya ginagawa natin, yung heart natin. So, kailangan tayong mag-isip, kailangan tayong magbasa, kailangan nating unawain yung binabasa natin, kailangan nating i-examine ang ating sarili, kailangan nating umiyak dahil sa ating mga kasalanan, kailangan na tayong mag-repent, kailangan tayong manampalataya, bumalik palagi sa krus. Matrabaho, hard work. Hard work. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo, ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Matrabaho, pero kapag dumating ang bagyo, yan ang magliligtas sa atin. Ang pangalawang parable na ginamit ng ating Panginoong Yesus ay sa larangan naman ng pagtatayo ng bahay. So merong dalawang klase ng bahay. Sa labas, parehas ang itsura, parehas ang size ng pintuan, parehas ang size ng bintana. Ang pagkakaiba nila, yung nakatago. Yung hindi nakikita, yung pundasyon. Hindi mo makikita yan. So, ginamit ng Panginoong Yesus ang parable na ito para ipakita kung sino ang tunay at hindi tunay. So, ang isang hindi tunay na mananampalataya, nandyan lang yan. Nag-a-attend, church, pero hindi siya interesado sa application, sa kanyang buhay. Entertainment para sa kanya. Interesado siya pero hindi nga ina-apply sa kanyang buhay. At ang isang tunay na Kristiyano, sinasabi sa atin, pinapakita sa atin kung paano dapat tayo mamuhay. Sinasabi sa atin, ang isang tunay na Kristiyano, nung nagtayo siya ng bahay, naghukay siya na malalim. So nagre-require ng hard work yan. Magastos. Ang maglagay ng malalim na pundasyon, magastos yan. Nagre-require ng time, hard work, ng resources, magastos. Pero kayo po, tanungin ko kayo, sayang ba yung pagod at saka yung pera kung magtatayo tayo ng bahay na sobrang lalim ang pundasyon? Hindi, kasi nagtayo ka nga, madali nga, babagsak naman yan kapag may bagyo, wala din, di ba? So ganito yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Ang buhay ng isang Kristiyano, nagre-require ng hard work. Hindi siya madali. Ang isang Kristiyano na seryoso sa kanyang kabanalan, alam niyo po ba, araw-araw, nag-i-spend siya ng time sa Word of God.
Yung iba nagtatrabaho na, pero siya nag-spend siya ng time sa Word of God. Yung iba nagsasaya na sa mga bagay na material ng mundong ito, pero siya nalulungkot siya sa kanyang sariling kasalanan. Yung iba mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, pero siya nakikita niya ang kanyang sarili na mababa, makasalanan. At nagre-require ng time yung prayer, ng hard work. Mag-pray ka na, hindi mo nararamdaman o nakikita yung kinakausap mo, pero magpapatuloy ka pa rin. Ang sabi ni James, sa James chapter 4 verse 8, lumapit ka sa Panginoon. At siya naman ay lalapit sa iyo. Ang ibig sabihin, kahit hindi mo feel, mag-pray ka. At kapag nagpatuloy ka, lalapit ang Panginoon sa iyo. Tayo kasi baligtad. Gusto natin nandyan na ang Panginoon kapag lumapit tayo. Gusto natin ang maging servant ang Diyos. Na kapag nandyan tayo, dapat nandyan din siya. Pero hindi. Ang problem nga, Diyos nga siya. Dapat tayo ang susunod. Kailangan tayong lumapit. Magpatuloy na lalapit. Kahit hindi natin nafe-feel. Sa tamang panahon, lalapit ang Panginoon sa atin. Pero nagre-require yan ng discipline. Hindi yan madali. Pwede mo yung effect sa loob ng isang buwan. Pero magpatuloy ka ng ilang taon dyan. Imposible. 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 Nagre-require ng determination na sundin ang kalooban ng Panginoon. Ito yung huwag nating kakalimutan. Sa atin, dahil sa Reformed Theology, dahil marami tayong alam at pinagmamalaki natin ang justification by faith, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, hindi ang gawa. Pero alam niyo po ba, sa ating pagsunod, sa ating sanctification, essential ang obedience. Essential ang obedience. Pwedeng ang gawin natin, maging matapat tayo sa ating devotion. Pero hindi naman tayo sensitive sa holiness. Halimbawa, merong mali. Halimbawa, nagko-commute ka. Nakalimutan mong ibigay yung pasahe mo. Nung pababa ka, hindi naman alam ng driver. Pero bigla kang na-remind, hindi ka pa nagbigay ng pamasahe. Kung hindi ka sensitive sa kabanalan, pabayaan mo na, hindi naman alam ng driver. Hindi na ako magbabayad. Pero ang isang Kristiyano sensitive, the moment na malaman niyo, kahit nakababa na siya, habulin niya kung mahabol niya. Importante sa kanya na magawa niya yung tama. Ganito yung prinsipyo. Hindi tayo sumusunod para lang makontrol natin ng Diyos. Hindi. Ganito ang prinsipyo. Ang mag-asawa kapag may problema yan, kapag merong disagreement, natutulog yan magkahiwalay. Di ba ganyan? Yan ang normal na experience. Kasi merong disagreement. Anong resulta? Kasi sa relationship nila, merong hadlang. Yung sin. Ang sinasabi sa Ephesians chapter 4, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, nag-grieve ang Holy Spirit. Kapag nag-grieve ang Holy Spirit within, hindi natin may enjoy ang Diyos. Hindi natin may enjoy ang Diyos. Bakit magpaparamdam ang Diyos sa'yo? Ngayong lumalakad ka sa kasalanan. Ngayong hindi ka naman interesado kung ano ang magpi-please sa Panginoon. Ano yung makakapag-grieve sa Kanya. Yan ang reason kung bakit kapag nagpipray tayo, matagal na nagpipray, parang wala. Hindi ka sinisipot ng Panginoon. Bakit? May sin. May problem sa life mo. May problem. Sa kabilang banda naman, makikita natin, pagsilbihan mo ang iyong asawa, ipakita mo na mahal mo siya. Araw-araw. Ay, ang balik sa'yo yan, magiging sweet sa'yo yan. Ay, mas matamis pa sa manggang Tagalog madulot. Kasi pinaglilingkuran mo, ginagawa mo kung ano yung gusto niya. Ganyan din sa Panginoon. Nakita po natin, yung obedience natin, hindi natin ginagamit para bilhin ang Panginoon. Hindi. Meron tayong relationship sa Panginoon. Siya ang ating Ama na nasa langit. At merong Holy Spirit within. Kapag hindi tayo seryoso sa kabanalan, makita mo yung distansya ng presensya ng Panginoon sa atin. Kapag naranasan mo ma-enjoy ang Panginoon, at alam mo na importante yung holiness, magiging seryoso ka.
sa mga maliliit na detalye ng iyong buhay. Magiging seryoso ka. Bakit? Nakadepende dyan yung enjoyment mo sa Panginoon, yung satisfaction mo sa iyong relationship. So kung hindi mo na-enjoy ang Panginoon, ang ibig sabihin, maraming kasalanan. Marami. Nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Kahit anong devotion pa yan, hindi mo mararanasan ang joy. Kasi maraming kasalanan. So ang sinasabi sa atin, ang isang Kristiyano na binibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang daily devotion, sa kanyang obedience, sa kalooban ng Panginoon, nagsisikap na patayin ang kasalanan, i-develop ang mga graces sa kanyang buhay, para siyang isang nagtatayo ng bahay na naghuhukay siya ng malalim. Parang nag-spend siya ng maraming time, ng energy, ng resources para makahukay ng malalim. At para mailagay niya maitayo niya yung bahay sa bato, sa malalim na pundasyon. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, kapag dumating yung bagyo, sa disyerto noon, ito yung normal lang nangyayari, kapag umulan na malakas, yung tubig na galing sa taas, sa bundok, sa mataas na lugar, babagsak yan sa disyerto, agad-agad babaha. Kapag dumating ang bagyo, mananatiling nakatayo. Yan. So ano ang sinasabi sa atin? Ang maraming problema, pagsubok, bagyo sa ating buhay, hindi yan mawawala. Palaging meron. Dahil tayo ay makasalanan, nabubuhay sa mundong nahulog sa kasalanan. Kapag dumating ang matinding bagyo, anong klase ng bagyo yan? Matinding karamdaman, mamatay ang mahal natin sa buhay, mawalan ka ng trabaho, maghirap ka sa buhay, maaksidente ka. Kapag dumating ang matinding bagyo, dahil nagpagod ka, naghukay ka ng malalim. Habang yung iba nagsasaya, ikaw nag-spend ka ng time, araw-araw sa Word and prayer. At seryoso ka sa iyong kabanalan, kapag dumating ang bagyo, yung iba na nagsasaya, na walang pundasyon, babagsak ang mga yan. Pero ang isang Kristiyano, nag-spend ng time, mananatiling nakatayo yan. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, magiging masaya yan. At magpapatuloy siyang confident sa kanyang pananampalataya. Ano man ang gawin mo sa kanya, mananatiling nakatayo yan. Kasi nga, yung pundasyon, nagtrabaho siya dun eh. Nag-spend siya ng time. So, kapag tayong mga Kristiyano, bigla-bigla, dumating ang bagyo, matinding pagsubok, at hindi natin alam kung paano tayo mag-react, parang magko-collapse tayo, parang masisira tayo, huwag niyong sisihin yung bagyo. Kasi given na yan. Ang sisihin mo, yung sarili mo, hindi ka nagtayo ng malalim na pundasyon kay Jesus. Yun ang problem. Kaya ngayon dumating ang bagyo, hindi mo alam kung paano ka mag-react, nahihirapan ka na sobra. Ang problema hindi yung bagyo, given na nga yan eh. Palaging may bagyo sa buhay natin. Ang problema tayo, hindi tayo naghanda. At ngayon, ang tanong, sayang ba yung time na in-spend mo sa Word? Prayer? Hindi. Tatayo ka. Nakatayo ka. Ano mang bagyo, pagdaanan mo. Matibay ang iyong pananampalataya. Matibay. Ang tanong sa atin, anong klaseng pundasyon ang tinatayo natin? Sa maraming pagsubok, ito yung, in closing, i-analyze po natin. Nasa mundo tayong nahulog sa kasalanan. Ang ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, kahit saan mang pamilya, kahit saan mang church, saan mang situation, dahil nga nahulog tayo sa kasalanan at tayo mismo ay makasalanan, may problema. Given na yan. May problema. So kung titignan natin yung porsyento,
Titingnan natin yung porsyento. Ano yung porsyento na dapat yung sitwasyon natin na magbago? Alam niyo po ba, kung susunod tayo sa ating doktrina, maliit lang kasi tayo ay makasalanan. Yung tao makasalanan, nandito tayo sa mundong nahulog sa kasalanan, yung porsyento na baguhin natin yung situation natin, maliit na maliit lang. Ano yung malaking porsyento? Yung tayo mismo ang magbago. Tayo kasi ang may problem. Ang puso natin. So magbibigay yan ng tamang direction sa atin. Ang isang Kristiyano ngayon, hindi siya after na baguhin yung situation niya. After siya ngayon na siya ay magbago, maging kamukha ng Panginoong Hesus. Ang isang Kristiyano lumalakad sa kabanalan, ang main priority niya ay hindi baguhin ang kanyang situation. Ang main priority niya, baguhin niya ang kanyang sarili at ma-overcome niya ang mabigat niyang situation sa pamamagitan ng mga graces. Dahil nagiging kamukha na siya ng Panginoong Hesus. At kapag dumating ang bagyo, mananatiling nakatayo ang Kristiyano. Ito. Challenge sa atin. Hindi ito sinasabi ng Panginoong Hesus para i-discourage tayo. No. Sinasabi ito para i-encourage tayo na mag-grow, magtayo ng malalim na pundasyon ang ating Panginoong Hesus. Mag-invest tayo sa time natin sa Word and prayer. Hindi sayang. Ang pananampalataya, ang sabi ni J.C. Ryle, ang pananampalataya na hindi mo nagagamit sa panahon na mayroong bagyo, sabi nga, useless. Kapag hindi ka tinutulungan ng iyong pananampalataya sa panahon na naghihirap ka, useless ang iyong pananampalataya. Sayang. Binigyan ka ng kapasidad ng Panginoon na i-enjoy, magkaroon ng power, magkaroon ng malakas na pananampalataya. Kung hindi mo gagamitin, sayang. Useless. Ano pa pagkakaiba mo sa mga hindi mananampalataya? So, ang pinakapunto natin, kailangan natin mag-invest sa time natin sa Word and prayer. Kailangan. Maliban doon, imposible. Ang palaging sinisisi natin yung iba. Ang palaging binabago natin yung sitwasyon natin, yung ibang tao. Pero ang gusto palang baguhin ng Panginoon, tayo. Pero ninineglect natin yung time natin sa Word and prayer. So, maging challenge po sa atin. Tayo po ay mag-pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong wisdom, sa iyong mercy, na pinapakita mo ang aming mga kasalanan, karumihan namin, hindi para i-condemn kami, kundi paranas mo sa amin ang Christ-likeness, ang mga Christian graces, Panginoon. Dahil ito ang gusto mo. Dahil ang nakataya dito ay ang iyong glory. Dalangin po namin na ikaw mag-convince sa bawat isa sa amin, Panginoon, na importante na mag-worship kami araw-araw sa pamamagitan ng aming daily devotion sa Word and prayer. Tulungan mo po kami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming